harap. Ang naging usapan na lang namin ay kung yung oras ng praise and worship nila, sasabayan natin. Talagang i-insist nila na hinaan yung magbawas tayo ng volume. Okay naman yun. Sabi ko, sige, para for the sake ng peace, parang hindi kasi maganda sa akin na yung aming logo na Iglesia ni Cristo. Tapos parehong Kristiyano yung musical taga-bayo ay Iglesia ni Cristo. Kaya tuloy sabi sa amin kasi walang ganyan, Iglesia kasi ako eh. Buti na lang hanggang doon lang. Kung nagdagdag pa siya, magsasalita na rin ako. Maganda yung teamwork namin ni Brother Fernan kasi casual lang yung aking suot. Polo shirt at maong. Pero si Brother Fernan ay nag-long sleeve na abogado ang dating. Tintab ng sapatos, naka-long sleeve na polo barong, pantalon na ano rin, sabi sa Bisaya na pantalon na disyente. Slack. Talagang nakapamadabag, gel na. Nakasalamin pa. Kaya nagbiro yung lupon, sabi niya, kinabahan ako sa'yo, sabi sa akin, kala ko, nagdala ka na ng abogado mo. Nga lang talaga hindi maiwasan mga kapatid na yung parang ano rin ewan ko kung parang discrimination ba yun o yun. Medyo mataas yung kanilang tingin. Kasi, pero okay lang yun, mapalad naman nagpapakumbaba. Hindi sa mga magkaka sa atin na nabanggit na ako ay namumumahan lang. Basta nagirin ka lang sa ano, di ba? Hindi ko na. Siguro sila kasi talaga may mga sarili. Tapos, may tanong, buti na lang nakapag-aaral ako ng Bible School. Nasimplihan pa ako nung pagkatapos. Basta na nag-aaral ng Bible School. Sabi ko sa akin ako gumraduate. Masado. Yung church natin, ano ba kayong sarili, Pastor? Sabi ko, pinaplano na rin natin yan, pinag-pray na namin yan. Pero okay lang yun. Hallelujah. Kaya, mamayang gabi, bawi na lang tayo. Tumodo na lang tayo mamayang gabi. Sa salita ko ng ating Panginoon, makipagpasihin sa akin, sa banal na kasulatan, sa 1 Kings, chapter 22, verse 1 hanggang 28. Actually, ano yan, kung kabanata ang ating patakalan, unang mga hari, kabanatang 22. Kaya lang hinati ko lang po yung verses ng mga babasahin natin at mamayang gabi na yung iba. Pero mahaba pa rin dahil nga buong kabanata yan. So, basahin po natin. Bibilisan ko lang po yung pagbasa. 1 Kings chapter 22, verse 1. Sabi sa verse 1, at sila'y nagpatuloy ng 3 taon na walang pagtitigbak ang Syria at ang Israel. So nagkaroon ng parang walang away muna for 3 years. Alam naman natin, from time to time, on and off, ang Syria, ang Assyria, lalo na ang mga Filisteo, ay laging kadigma ng bansang Israel. At nangyari ng 3 taon na ginawa ni Jehoshaphat na hari sa Huda ang hari ng Israel. So si Jehoshaphat, siya po yung hari sa Huda, ang hari naman sa Israel ay si Ahab o si Ahab. Sila po yung magkaibigan. Nagkaroon sila ng parang peace treaty rin naman. Kasi ang Israel po sa pagkakataong ito nahati sa dalawa. Israel proper, di ba kasi nga dahil nga sa pagsuway, sa kasalanan, sabi ng Panginoon, guguluhin ko ang inyong kaharian. Iisang bansa ang Israel, pero pinayagan, pinahintulutan ng Diyos na mahati sa dalawa. Pero sabi ng Panginoon, dahil kasi Solomon ay sumuwa at nagkasala, sabi niya, hahatiin ko ang kaharian, pero dahil meron akong covenant o pangako sa iyong amang si David. Alam niyo po, pag ang Diyos ay may covenant, ano man ang mangyari, hindi niya sisirain yun at hindi yun masisira. Kahit magbaba siya ng judgment, iiwas na yung covenant. Sabi niya, dahil ako'y may covenant kay
David, sa iyong ama, may pangako ako. Ang tawag po dyan ay Davidic Covenant. Pero sa Bible, merong 4 hanggang 5 covenant. Abrahamic Covenant. At yun nga, yung isa doon, yung Davidic Covenant. Mosaic Covenant. So sabi ng Panginoon, magtitira ako ng 2 bansa. Yung Judah at Benjamin. At yung 10 tribes na Israel proper, kasi parang north and south yan, nahati sila. Nagkaroon ng 2 hari. Pero sa pagkakataong ito, sabi ng talata ng salita ng Diyos, meron silang maganda pagkakaibigan o samahan. Dinalaw niya ngayon, ang sabi ng verse 2. Sa verse 3, sinabi ng hari ng Israel, si Ahab o si Ahab, sa kanyang mga lingkod, di ba dalastas ninyo na ang Ramot Galaan ay atin? At tayo tatahimik at hindi natin naagawin sa kamay ng Syria o ng hari sa Syria? Sinabi niya kay Jehoshaphat, sasama ka ba sa akin sa pagbaba ka sa Ramot Galaan? At sinabi ni Jehoshaphat sa hari ng Israel, ako'y gaya mo, ang aking bayan ay gaya ng iyong bayan, ang aking mga kabayo ay gaya ng iyong mga kabayo. At sinabi ni Jehoshaphat sa hari sa Israel, sumangguni ka, isinasama ko sa iyo sa salita ng Panginoon ngayon. Ang magkami pinisa ng hari sa Israel ang mga propeta na may 400 lalaki. Hindi niyo po, ang dami. At nagsabi sa kanila, iyakan ba ako laban sa Ramot Galaan upang bumaka? Uuunong ako. At sinabi nila, umahon ka sapagkat ibibigay ng Panginoon sa kamay ng hari. Ngunit sinabi ni Jehoshaphat, wala ba ditong ibang propeta ng Panginoon upang makapag-usisa tayo sa kanya? At sinabi ng hari sa Israel kay Jehoshaphat, may isa pang lalaki na mapag-uusisaan natin sa Panginoon, si Micaias na anak ni Imla. Ngunit galit ako sa kanya, kinapupuntan ko siya sapagkat hindi siya nag-advise, hindi siya nagpapayo ng bubulan ng mabuti tungkol sa akin, kundi kasamaan. At sinabi ni Jehoshaphat, kung sabihin kayo ng hari, nang magdadayo'y tumawag ang hari sa Israel ng isang punong kawal at nagsabi, dali mo ritong madalin si Micaias na anak ni Imla. Ang hari ka sa Israel at si Jehoshaphat na hari sa Huda ay nagsiupo kapwa sa kanya-kanyang lublukan na nakapanamit hari. Yung upo ang hari nila sa isang hayag na dako sa pasukan ng tigdo ang bahay ng Samaria at ang lahat ng propeta ay nagsipanghula sa harap nila. Yung pinunong propeta sa 400, ang pangalan ay si Micaias, at si Micaias na anak ni Tianaana ay gumawa ng mga sungay na bakal at nagsabi, ganito ang sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng mga ito ay iyong itutulak ang mga taga-Syria hanggang sa mga lipod. At ang lahat ng propeta ay nagsipanghulang gayon na nagsisipagsabi, umahon ka sa Ramot Galaan at guminhawa ka sapagkat ibibigay ng Panginoon sa kamay ng hari. So yung 400 propeta ay nagbigay ng payo, ng hula, nagbigay ng advice na sila'y pinapayaon sa digmaan. Iisa ang kanilang advice sa pangunguna ni Micaias. At ang sugo na yumaong tumawag kay Micaias ay nagsalita sa kanya ng sabi, binigyan na agad ng tip yung isang propeta. Sabi niya, narito ngayon ang mga salita ng mga propeta ay mabuti sa hari na magkakaisa para pareho. Sinasama ko sa iyo, pinapag-usap ko na ang iyong bibig ay naging gaya ng isa sa kanila at magsalita ka ng mabuti. So sinabihan niya na agad si Micaias, pag ikaw ay nag-advise, nagpayo, dapat uniform, katulad ng 400 propeta na isang sinasabi. At nang siya'y dumating sa hari, sinabi ng hari sa kanya, Micaias, paruman ba kami sa Ramot Galaan upang bumaka o hurong kami? At ganyan sinagot sa kanya, ikaw ay umaon at guminhawa at inibigay ng Panginoong yaon sa kamay ng hari. So, at first, yung hula niya ay uniform. Doon sa tinatawag na hula ng 400 propeta. Pero, salamat sa Panginoon, sa pagkakataon sa verse 16, medyo nagdudunda yung hari. Kaya sabi niya, makailangan mong pa ako sa iyo na ikaw yung magsalita ng anuman sa akin, kundi ng katotohanan sa pangalan ng Panginoon. Di, siguro sa isip-isip sa loob ni Micaias, katotohanan pala ang gusto mo, ha? Kinompromise ko na nga yung talagang mula dahil sinabihan na ako bago ako manod sa iyo. Sa isip lang niya. Pero gusto mo ng katotohanan, ito, verse 17. At kanyang sinabi, aking nakita ang buong Israel na nangangalat sa mga bundok na kaya ng mga tuma na walang pastor. At sinabi ng Panginoon na mga ito ay walang Panginoon. Umuwi ang bawat lalaki sa kanyang bahay na payapa. At sinabi ng hari ng Israel kay Jehoshaphat, di ba isinaysay ko sa iyo na siya hindi manguhula ng mabuti tungkol sa akin, kundi kasamaan? So yung hula ng 14, binaliktad ngayon ni Micaias.
Sabi niya, nakita kong Israel na walang pinuno at ang mga tauhan ay nakalat na parang bupa. Sa 19, at sinabi ni Micaias, kaya't iyong tingin ang salita ng Panginoon. Aking nakita ang Panginoon na nakaupo sa kanyang luglukan at ang buong upo ng langit ay nakatayo sa siping niya, sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. Nag-vision dito ni Micaias, sinabi niya na. At sinabi ng Panginoon, sinong dadaya kay Ahab upang siya'y umahon at magbuwal sa Ramot Galaad? At ang isa'y nagsalita ng ganitong paraan, ang iba'y nagsalita ng ganitong paraan. Parang sa senaryo mga kapatid, parang conference. Nandun ang Diyos, may mga anghel doon, at tinanong niya, sino kayong pwedeng lumaya kay Ahab? 21, at lumabas ang isang espiritu, tumayo sa harap ng Panginoon at nagsabi, aking dadayain siya. At sinabi ng Panginoon sa kanya, paano? At kanya sinabi, ako'y lalabas at magiging mandarayang espiritu sa bibig ng lahat niyang mga propeta. At kanya sinabi, iyong dayain siya at manaig ka rin. Lumabas ka at gawin mong gayon. Ngayon nga, narito ilagay ng Panginoon ang mandarayang espiritu sa bibig ng lahat ng iyong mga propeta o propetang ito, at ang Panginoon ay nagsalita ng kasamaan tungkol sa iyo. Tingnan niyo po yung 24, yung reaction ng pinunong propeta. Na-insulto siya ng malaki. Nang magkagayo lumapit si Micaias na anak ni Kanaana at sinampal si Micaias at sinabi, saan ang daan ang Espiritu ng Panginoon mula sa akin upang magsalita sa iyo? Para baga sinasabi ng punong propeta, bakit saan yung Espiritu ng Panginoon sa akin, saan nagdaan para mapunta sa iyo? At sinabi ni Micaias, narito iyong makikita sa araw na iyon pagka ikaw ay papasok sa pinakaloob ng silid upang magpublik. 26, at sinabi ng hari sa Israel, kunin mo si Micaias, ibalik mo kay Amon na tagapamahala ng bayan, at kay Joas na anak ng hari, pinapakulong niya ngayon. At iyong sabihin, ganito sabi ng hari, ilagay ninyo ang taong ito sa bilangguan, pakanin niyo siya ng tinapay ng kadalamatian, may tinapay pala sila ng kadalamatian, tubig ng kadalamatian. Ibig sabihin, ito yung pagkain na hindi mo makain. At tubig na hindi mainom. Hanggang ako'y dumating na payapa. Ito po yung huling talata natin babasahin, verse 28, ito yung tugon o sagot ni Micaias. At sinabi ni Micaias, kung ikaw ay bumalik sa anumang paraan na payapa, ang Panginoon ay hindi nagsalita sa pamamagitan ko. At kanyang sinabi, dinggin ninyong mga bayan, ninyong lahat. Purihin ang Diyos na inyong umaga at pagpalain niya ang kanyang mga banal na salita. Diyos ang nanangin. Dakilang Diyos, amang banal, patuloy po kami umaasa, nagtitiwalang lubos sa iyong umaga, na meron ka na naman pong dakilang bagay na gagawin sa aming mga buhay, lalo na po sa aming mga puso, sa pamamagitan ng mga banal ng salita. Ikaw kung muli ay makapangyarihang mangungusap at magsasalita sa bawat puso at isipan ng iyong mga anak. Higit sa lahat, ikaw po ang magpapaunawa, magpapaintindi ng nais mo, ng kalooban mo, at ng mensahe mo ngayong umaga. Narito ako na iyong lingkod ay patuloy yung gamitin at paggamit ng instrumento na maging daluyan ng sasabihin mo, Panginoon, ang ipapahayag mo at ng dakilang gagawin mo. Lord, salamat sa pribileyo, salamat sa pagkakataong ito. At wala po kami ibang itinataas kundi ikaw lamang. Ikaw lamang ang aming dinadakila, pinupuri, pinaparangalan, at patuloy na pinasasalutan. Maraming pong salamat, O Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesus. Ang ating magsabi ng Amen. Palakpakan po natin, minsan pa ang aming Panginoon. Praise God. Dahil po yung dalawang hari o dalawang pinuno na nagkaroon sila ng magandang, sa pagkakataong ito, nagkaroon sila ng magandang relasyon bilang magkaibigan, magandang samahan. Si Ahab ay kumakatawan po sa tinatawag na evil king, masamang hari. Si Josaphat naman, o si Jehoshaphat, sa English kasi yun ang kanyang pangalan kumakatawan naman siya sa tinatawag na good king. At sa pangyayari nito mga kapatid, kung babasahin natin at uunawain mabuti, napakarami po tayong mga dakilang aral at katotohanang mauunawaan, makikita, at higit sa lahat, magagamit at mapapakinabangan sa ating pananampalataya. At maging mismo si Jehoshaphat, kasi siyempre nga, di ba, si Jehoshaphat ay good king. Sabihin na natin ngayong umaga na si Jehoshaphat ay kumakatawan sa iyo at sa akin. Gusto niyo po ba yon? O mas gusto niyo kung kumatawan sa inyo ay si Ahab?
Pakisabi sa iyong katabi, ikaw ay mabuti dahil sa Diyos. So, dito po, since si Josaphat ay good Christian, si Ahab naman ay, yun nga, evil king o sabihin natin bad. Kristiyano rin siya actually. Kaya lang, ewan ko bakit gano'n siya. Pwede natin sabihin, pwede rin ha, pwede, na siya ay backslider. Pero, yun nga, between good and bad, ay nagkaroon sila ng magandang samahan o relasyon. Sa una, parang smooth lang, okay lang. Pero alam niyo po ba, along the way, si Jehoshaphat bilang isang mabuting tao, mabuting Kristiyano, mabuting hari, ay nagkaroon siya ng mga lessons learned doon sa sitwasyon nila. At yun din po yung nais kong i-share sa inyo ngayong umaga. Since tayo ay sabihin na natin mga Josaphat sa ating kapanahunan. Amen. Pakisabi sa iyong katabi, tayo ngayon ang mga Josaphat sa ating kapanahunan. Ibig sabihin, mga mabubuting tao, dahil sa Panginoon, of course, mabubuting Kristiyano. Nais ko pong i-share sa inyo ang paksang Jehoshaphat's lesson learned. Siguro lagyan natin lang S yung lessons, kasi marami siyang mga natutunan. Actually, 4 ito eh. 2 ngayong umaga, 2 mamayang gabi. Jehoshaphat's lessons learned. Una, yung tinatawag na hear or listen to godly counsel or advice. Hear or listen to godly counsel or advice. Pag sinabi pong godly counsel or advice, maka-Diyos na tayo. Nung una, iniisip ko po, hear or listen and obey to godly counsel. Kumbaga, o sabihin na natin hear and obey, o kaya listen and obey to godly counsel. Yung sana ilalagay ko para complete. Pero alam niyo po ba, naalala ko nga pala, especially in the Old Testament, pag binanggit yung hear o Israel or listen, ang ibig sabihin ng listen o hear, alam ito ng mga Hudyo, ng mga Israelites, ito yung tumutukoy sa hindi lamang makinig, kundi sumunod. Kaya yung mga prophet, pag nagsabi sila sa Old Testament, hear o Israel. Diba, sa unang pakinig, kung tayo hindi mga Israelites, sa unang pakinig at unang basa, makinig lang pala eh. Eh, sa panahon natin, ang dami kong nakikinig, pasok dito, labas dito. Pakisabi sa iyong katabi, ganun ka ba, kapatid? Diba, makinig lang kasi eh. At ganun ba, pastor? Eh, wala po tayo makinig. Eh, siguro, pag Pilipino ka, dapat pasukin na mo dyan, makinig at sumunod. Pero alam niyo po ba, sa Israel na, ulitin ko po, sa mga Hudyo, alam na nila ito. Pag sinabi ng mga lingkod ng Diyos, ng mga propeta ng Diyos, pag nagpahayag ang Diyos sa kanila, laging ganito lang, hear, O Israel, o kaya listen to what the Lord are saying. Ibig sabihin, yung hear or listen, katumbas rin ang tinatawag na obey. Amen. Pakisabi sa iyong katabi, obey. So, ibig sabihin ito, hear or listen or obey to godly counsel or advice. Tayo po ay makinig o sumunod sa mga maka-Diyos na payo o yung tinatawag na paalala. Dito po sa ating teksto, naging tinatawag na 400 against 1. Ang tawag po dun sa 400, sila po ay mga tinatawag na they are kings with apostrophe S, kings, counselors, advisors, or prophets. Against 1, godly counselor, advisor, or prophet. Tingnan niyo po eh, kaya nga ginuhitan ko yung kings eh. Ano ang kaibahan? Yung 400, sila po ay mga advisor, propeta ng hari, tagapayo ng hari. Pero itong si Micaias, ang tawag sa kanya, bagamat isa lang siya, godly counselor. Pastor, bakit mo sinabing kings? Ano sila? Counselors, advisor, or prophets? Nadidiktahan sila ng hari.
Ibig sabihin sila yung mga binubuhay ng hari, sila yung mga may sweldo, may allowance. Sila yung mga napapasunod ng hari, which is wrong. Pag dapat ang hari, pag meron siyang advisor o counselor, dapat yung mga counselor, pinakikinggan niya yan kung sinusunod. Pero sa atin, sa kalakaran kasi iba eh. Pero sa Bible, biblical basis, dapat po yung counsel o yung payo advice, lalo na kung yan ay makadiyos, yan dapat ang sinusunod ng tinatawag na hari. Remember, mga kapatid, ang hari, ang kanyang tinatawag na first duty ay political. Ang prophet, ang pinakaunang tungkulin niyan ay spiritual. So makikita natin, bagaman totoo yung separation of the church and the state, pero it always goes together eh. Ang hari sa bansang Israel, pag nagbangon ang Diyos, hindi pwedeng walang prophet yan. Kasi nga, yung spiritual na trabaho ng propeta at yung political na trabaho ng pinuno ng bansa ng hari, dapat combine yan. Sa ating panahon, iba. Kasi nga, misinterpreted nila pagdating sa biblical view yung separation of the church and the state. Sa bagay, sa history kasi, ganito po yan. Kaya yan sineparate nila, inabuso kasi ng Roman Catholic yung kanilang kapangyarihan. Nung hindi bumabangon si Martin Luther sa history, sino bang medyo nag-ano ng history? O puro, sa Facebook na lang. Sa Facebook marami, no? Sa history, hindi na masyado ano yan eh. Ang pakialam ko sa history na yan. Pero mga kapatid, napakalaga po ng ating history. Amen. Para magkaroon tayo ng idea kung ano tayo ngayon, kung sino tayo ngayon, dahil sa mga nakalipas yan. Anyway, dagdag lang naman ito, kung baga sa order ay side order lang. So, nung panahon na yon, ang Catholic ay mayroong kapangyarihan na kontrolin maging ang gobyerno. Kaya yung mga kings and prince, takot sila sa mga pari doon, sa Catholic, kasi kontrolado sila. Eh, nung panahon na yon, naintindihan ni Martin Luther ang salita ng Diyos, naunawaan niya, sabi niya, mali ang pamamaraan ng sistemang ito. Kaya nga, sabi niya, I protest. Kaya si Martin Luther ang tinatawag na father o founder ng mga Protestant. Sila yun. Sila yun. Hallelujah. Pero ang founder ng born again, sino? Hindi si Pastor Alex, ha? Hindi si Pastor Jerry Mores. John 3:3. Jesus said, except a man be born again, he cannot see, he cannot enter the kingdom of God. John 3:7, chapter 3, verse 7, you must be born again. So si Jesus ang founder na born again. Hallelujah. So makikita po natin dito na yung payo ng 400 propeta, yung advice nila, sabi nila, sige mahal na hari, makipagdigma kayo at tiyak na kayo ay mananalo. Kasi nga, yung place ng Ramoth Galaan, for the past 3 to 4 years, sinako po ng Syria. So, pinabayaan lang nila. Tapos, ito naman si Josaphat, bumaba, dinalaw yung haring si Ahab. Sa pagkukwentuhan nila, biglang siningit ng haring Ahab, sabi niya, di ba atin ang lugar na yan? Ano, pababayaan na lang ba natin? Hindi natin kukunin? Maganda tayo, combined force tayo. Alay, digmain natin. Eh, sabi ni Jehoshaphat, kasi nga, di ba kumakatawan siya sa mabuting hari? Teka lang, sanggulin muna tayo sa Panginoon, hindi tayo ng advice. Eh, sa pagsanggulit sa Panginoon, during that time, ang mga nagsasalita ay mga prophet, yun ang mga nag-a-advise. Yun yung mga daluyan ng kapahayagan ng Panginoon. Sa ating kapanahon, hindi po naiiba yun. Sa ating kapanahonan, may mga taong dinadaluyan ng kapahayagan ng Diyos kung ano yung palamutan niya. Mostly mga pastor po yan o mga church leaders. So sabi niya, sige, tinatawag yung 4 na counselor, nagpayo. Pero itong si Jehoshaphat, makita po natin, parang sabi niya wala namang iba. Tingnan niyo po, 400, pero hindi pa siya kontentado. Kasi ano siya, meron siyang conviction, meron siyang espiritu ng Diyos eh. Iba siya kay Ahab.
Pakisabi sa iyong katabi, iba ka sa hindi mananampalataya. Sa panahon natin, marami po tayo mga akab sa paligid. Sino po yung mga akab? Yan yung mga mahal natin sa buhay, o kaya naman mga kaibigan na mga hindi mananampalataya. Na, syempre, iba tayo sa kanila. Amen. Sa isip-isip siguro ni Akab, hindi na itong kaibigan mong haring si Josaphat. 4 na dalang ipinisinta ko, iisa ang sinabi. Hindi ba makontento? Sabi niya, actually meron pa naman. Si Micaias, anak ni Imla. Ang problema, galit ako dyan eh. Kasi wala siyang payo, wala siyang advice na pabor sa akin. Laging kontra, sino pa naman ang hindi may inis sa ganyan? Eh, galit ako sa taong yun. Sabi ni Josaphat, kaibigan, ganun, subukan pa rin natin. So, napilitan si Akab, pinatawag. At makikita po natin, doon pa lang meron ng parang ano ba yun? Luto na kumbaga sa laro eh. Sabi agad, binulungan na ni Akab. Sabi mo, pag tinatawag si Micaias, bigyan mo na agad ng instruction na pag siya'y ng hula, sabihin mo, kaparehas ng hula ng 400. Tingnan niyo po yung laro, parang politics eh. Niluto na agad doon pa lang eh. So, si Micaias, pinatawag, sabi niya, alam mo ang hula ng 400, ganito. At kinakailangan kung ano yung dinalo mo pa sa bibig mo. Nung una, sinabi din, parang na-compromise siya siguro. Meron din siyang mga sinasaalang-alang, hindi natin alam kung pinagbantaan siya, may threat sa kanya. Kaya nung una, sabi niya, malari, sige, dumaong kayo at kayo ay magkatagumpay. Pero salamat sa Panginoon, tingnan niyo po yung galaw at yung intervention ng ating Diyos. Hindi po alam kung sino sa hari ang nagduda. Tingin ko si Haring Akab pa rin, sabi niya. Teka lang, parang nagduda si Akab. Parang nalintang to ng hula ng Pablo sa akin. Sabi niya, Micaias, magsabi ka nga talaga ng totoo, please. Hindi, yung nanaig ngayon yung conviction kay Micaias, sabi niya, sa isip-isip sa loob niya, gusto mo ng totoo, ito yung sabi ng Panginoon. Sinabi niya, at yun nga, sabi nung Akab kay Josaphat, ako sa'yo hindi yan mamuhula ng pabor sa akin. Laging galit. Nagsalita na ngayon si Micaias, dinagdagan niya pa, binigyan-bigay niya. Nakita ko yung mga tauhan niyo na walang pinuno at nangangalat na parang mga tupa. At nagkaroon ako ng vision, nakita ko sa langit. Ang Diyos ay naroon, kausap ang mga anghel. At ang sabi ng Panginoon sa mga anghel niya, sino kaya ang pwedeng dumaya kay Akab para siya ay mamatay o mabuwal sa Ramot Galaad? Sabi nung isa, ganito. Sabi nung sila, ganito. Maya-maya, merong isang salita. Sabi niya, Lord, bababa ako at dadayain ko si Akab. Sabi nung Panginoon sa kanya, paano mo gagawin? Pupunta ako doon sa mga propeta niya. Sila, para bagang ipoposes ba? Sa bibig ng mga propeta niya na ganito ang hula. Nasasabihin ko, sige, lumaang kayo sa pagkikipagdigma sa pagkatagumpay kayo, pero kabalik ka na. Alam niyo po na sinabi gano'n ni Micaias, yung pinunong propeta ng 400 nagpupuyos sa galit, hindi nakapagpigil. Nilagay na agad si Micaias, sinampal. Sabi niya, ako ang may espiritu ng Diyos, paano mapupunta sa'yo? At sabi nung hari, sige, ikulong mo na yan at pahirapan sa pagkain at inumin hanggang ako'y bumalik ng payapa sa pagkikipagdigma. Ito yung binitiwan ni Micaias. Sabi niya, makinig kayo, buong bayan ng Israel. Pag bumalik ng payapa ang hari, hindi nagsalita ang Diyos sa akin. Pero kung siya ay bumalik na patay, nagsalita ang Diyos sa akin. So makikita po natin mga kapatid ko sa Panginoon, yung klase ng tinatawag na advice. Meron pa lang pwede tayong matanggap na advice, isang godly at isang ungodly. Amen. At ngayong umaga, mga kapatid, nasa atin po ang choice at nawabigyan tayo ng Diyos ng wisdom, ng katalinuhan kung ano ang pwede natin, kung ano ang pipiliin natin. Kaya nga, hear or listen to godly counsel or to godly advice. Hallelujah. Hindi nangangahulog ang mas marami ang nag-advise sa'yo ng gano'n. Yun na yung tama. Minsan, doon tayo nagkakamali eh. Ang nag-advise sa akin, 8 na ganito ang gawin ko. Tapos, ang nag-advise naman na ganito ang gawin ko, isa lang. Pero kung yung isa na nag-advise ay godly, mga kapatid ko sa Panginoon, yun ang ating sundin. Amen.
Kasi dito, hindi nangangahulugang marami, yun na yung tama. Sabi po ng Psalms 1 hanggang 1 to 6. Aklat po ng mga awit, kabanatang 1, talatang 1 hanggang 6. Pero bibigyan din ko po yung verse 1. Blessed is the man who walks not in the counsel. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa advice o payo ng masama, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. Na hindi siya talagang nagbababad sa pakiksalamuha sa mga kasalanan o nagbababad na umupo sa mga mapangtuya, mapanglahi. Amen. Sabagay po, sa panahon natin ngayon, 2 Timothy chapter 3, ay maraming mapanglait, mapanghamak. Amen. Yung titingnan ka lang na parang ang liit-liit mo lang, wala ito. Pero bilang Kristyano, wag po tayong gano'n. Hallelujah. Kaya, syempre, alam mo na agad kung ano yung ano mo yung damdam mo na agad Saan school ka galing? Saan ka nagtapos? Yung mga alam na gano'n. Pag hindi ka nagtapos, pag hindi ka na wala ito. Para ba na sinasabi, pastor ka ba talaga? O pinapili ka lang ng suka? Nakapag-aral ka ba sa ganyang profesyon mo? Bagay, may point naman, bagamat, yun nga, ang point ko naman ngayong umaga, yung point na mga gano'n, hindi dapat magamit para ang isang kapwa, ang isang